Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Duterte supporters padayong nakabantay sa balay ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Human migula ang impormasyon kalabot sa pagsilbi matud pa og search warrant sa otoridad. Vice President Sara Duterte gipatud sa dahan ang administrasyon sa gingong legal vote buying nga gipaagi sa ayuda. 17 anyos nga babaeng napalgang patay sa Cagayan de Oro City na ilhana. 62 anyos nga lalaking sospek nadakpa na. Pipila ka labor group sa General Santos City nagpahigayon og protesta aron ipanawagan ang usbaw sa sulan karong Labor Day. Mas paspas nga pagresponde panahon sa katalagman ug emerhensiya lauman sa pag-operate sa Central 911 Turil Satellite Station sa Davao City. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Nagkatapok ang mga taga-suporta sa pamilyang Duterte kagabi. Human mikatag ang impormasyon nga doon na matud pa'y isilbi nga search warrant ang mga otoridad sa balay ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, walay nahitabong pagsilbi og search warrant kagabi. Hinuon, parayon yung nakabantay ang mga taga-suporta sa gawas sa balay ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa usa ka subdivision dinhi sa Davao City. So naami karon sa balay ni Tatay Digong. Si Kitty just called the team na naa dinhi karon. She already announced, Kitty told us, Kitty Duterte announced that they left the house already at this hour. Nilakaw na sila, nangita na sila attorney. Miyerkules sa gabi, dihang nagsing-abot ang mga taga-suporta sa pamilyang Duterte sa gawas sa balay ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa usa ka subdivision sa Acolan, Davao City. Kinihuman mikatag ang impormasyon nga doon na matud pa ipatuman nga pagsilbi og search warrant sa mga property sa Duterte sa syudad. Nagbuntag sila nga nagbantay sa gawas sa balay ni FPRRD. Una ni Ana, nagpagula og opisyal nga pahayag si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte. Gikondina niya ang aksyon sa PNP-CIDG sa pagpangharas sa iyang pamilya. Makaguol matud pa nga makita nga kadtong nanumpa nga upatuman sa balaod kay nabuta dili sa hustisya apan sa kwarta. Ang mga tinuod nga kriminal ginabaliwala matud pa samtang nga naa sa taas nga ranggo gibaligya na matud pa ang ilang integridad. Giklaro niya ang ginadocument nila ang tanan o ginalista ang pangalan sa mga nalambigit. Sa pag-abot sa panahon, manubag matud pa sila sa puwersa sa hustisya nga ilang gitalikdan. Duna matud pa'y na monitor nga 30 ka CIDG operatives ug 90 ka SAF personnel gikan sa Luzon. Hinoon, walay nahitabong pagsilbi og search warrant anang gabi una. Sumala sa PRO 11, angay nga pangutan-on labot sa may katag nga impormasyon ang CIDG. Apan wala pa ipagulang pahayag ang CIDG. Pagkabuntag, dunay mga nagsing-abot nga mga taga-suporta aron mo bisita sa balay ni kanhi Pangulong Duterte ug magpahulagway sama aning mga maghigala nga gikan sa Laguna. Simulat sa pool, hindi ko pa alam kung dito ang bahay niya eh. Na taga diri siya nagpuyo. Hindi pa siya nakapunta. Kaya asilip lang ang kami. Karon kay gusto man niyang maduol diha sa ano. Kung baka di Siyempre, pa paduolon. Pero ako talaga diehard Duterte talaga ako. Siyempre po, masaya. Kasi First time. kami nga nagsabi na mag-visit dito. Sara, sa press con karong hapon ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo dito sa kauluhan, mingon matud pa si Police Major General Nicolas Torre III ang head sa CIDG nga wala sila impormasyon kalabot sa giingong operasyon ug wala sila mahibalo kung asa nagikan ang maong impormasyon. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Gipatud sa daha ni Vice President Sara Duterte ang kasamtangang administrasyon nga daw gihimo ng legal ang vote buying nga gipaagi sa ayuda. Samtang mutambong sab ang Vice Presidente sa preliminary investigation sa kasong inciting to sedition nga gisangat sa NBI. Aning report ni Cyril Chavez.
Gitambungan ni Vice President Sara Duterte ang political rally sa PDP Laban sa Barangay Makabalan, Cagayan de Oro City, Miyerkules sa gabi. Mensahe ni ini sa mga Cagayanon nga pilion ang tamang kandidato karong eleksyon. Nanawagan sab kini sa mga botante na dili tugutang mabaligya ang ilang boto. Gani gipatutsadahan ni ini ang kasamtangang administrasyon nga daw legal na ang pagpalit og boto nga gipaagi sa mga programa sa gobyerno. Ngayon iudawa ko ng kwarta. Legal naman karon ang vote buying. Binatago naman nila sa akap o AE. Gikumpirma sab sa Vice Presidente nga nakadawat kini og somon gikan sa Office of the Prosecutor tungod sa reklamong inciting to sedition nga ginaso sa NBI batok kaniya. Nakahinabi na ni VP Inday ang iyang legal team ug mutambong kini sa preliminary investigation nga pagahimuon karong May 9 ug 16. Nagkausap na kami ng aking abogado with regard to sa counter affidavit na tinatapos na lang namin. At mag-appear ako dahil kailangan ko mag-oath. Samtang atol sa iyang speech, nadalikyatan sab sa bise ang pagpangutana kung unsang distrito ba ang Barangay Makabalan. Kakinsang distrito ni? Kinsay congressman ninyo diri? Nasa maling distrito ata ako. Dito dahil ko dapat sa Pikas distrito. Nga okay lang. Nga mudawat ko og kwarta para gugon ang pangalan sa isa ka tawo. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang reaksyon sa kongresista sa 1st District sa Cagayan de Oro City. Apan wala pa kini mitubag sa atong mga mensahe ug tawag. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Miingon ang COMELEC nga walay balaod aron mag-manual voting. Apan gibarugan sa PDP Laban nga dunay balaod niini. Ani report ni John D. Esteban. Subling giingon ni Commission on Elections Chair Attorney George Garcia, kalapasan matud pa sa balaod kung imanumano ang butuhan. Kalabot kini sa petisyon sa PDP Laban nga gipasang-at sa Supreme Court niadtong April 3 ning tuiga. Diin ilang giduso nga mag-manual voting tungod sa concern nga makompromiso ang botohan sa hacking. Sumala sa PDP nga ang automated nga pag-ihap sa mga boto nakalapas matud pa sa Section 31 sa Republic Act No. 9369 o ang Election Automation Law. Ang maong balaod miingon nga dapat manual counting sa precinct level. Daanan nilang giingon nga ang bag-ong sistema dili mamahimo pinaagi lamang sa administrative issuances. Sa atin po yung sinasabi nila na dapat may mag-manual, dapat po sana kasi mas maaga nilang sinabi yun, sana sa Kongreso, sana may batas. Kasi po yung pinapatupad namin, full automated election. Wala pong combined automated at saka or hybridized. Hindi po namin pwedeng gawin yung otherwise, lalabag po kami sa batas. So sana po, meron talagang batas na susunod para kung 2028 gusto natin na manual at saka automated para magkasama, gagawin po ng COMELEC yun. Sumala ni Attorney Garcia nang ginahanglan daw kini og dugang budget. Siyempre po wala kasing budget. Ang budget na binigay sa amin pang full automated lang. Pag kasi po hybridized, meron kang ER na kailangan, meron kang mga ganyan at iba pang gamit na kakailanganin mo pagka po manual at saka hybrids at saka automated. So therefore, kulang po yung budget namin. Tubag ni Attorney Sir Elito Torion, ang legal counsel sa PDP Laban, base sa gipadala ni ining mensahe sa GMA Regional TV 1 Mindanao, na anay balaod. Sumala ni Attorney Torion, ang Republic Act 8436. Mao'y nagpatuman sa full automation bisan sa pag-ihap sa boto. Pero giamyandahan na kini partikularmente sa Section 31 sa Republic Act 9369. Nakalatid matud pa dinhi nga manual na ang voting. Vote verification mechanism matud pa kini aron masayran ug masiguro ang resulta kada presinto ug mawala ang kabalaka sa electronic results manipulation pinaagi sa hacking, malware ug uban pa. Dili man daw gasto ang manual voting, sumala ni Attorney Torion, ug dili na kinahanglan ang training sa mga teachers sanglit nahibalo na sila niini.
Daan ang giingon ni Attorney Garcia nga ang mga automated counting machine o ACM dili matud pa konektado sa internet atol sa printing sa election returns. Bituman matud pa ang automated election system sa legal standards ug gisigurong secure kini. Jandy Esteban, 1 Mindanao. Ato ng sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makobanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. 17 anyos nga dalaga nga gingong gipatay sa 62 anyos nga lalaki sa Cagayan de Oro City ang nailhana human mipatimaw ang inahan niini. Suspect nadakpan sa hiniusang operasyon sa kapulisan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Positibong giila sa inahan ang dalaga nga napalgang patay niadtong Martes sa buntag sa Sitio Agora, Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. Ang biktima nailhang si Diana Jane Pactol, 17 anyos, ug taga Sultanaga de Maporo. Sumala sa iyang inahan nga 4 ka bulan na ang nakalabay dihang nalanghid kini nga mulangyaw gikan sa Sultanaga de Maporo sa Lanao del Norte paingon sa Cagayan de Oro City aron manarbaho. Di mo lagi po na ikuan kay wa siya nag-istorya o asa siya dapat nagtrabaho o magkuan may mag-communicate mi sa cellphone. Ayaha, mangumusta. Mura na iyang kumusta, okay ra ko ma. Kumunsa man ka dira ate, kumusta naman ka. Siya okay ra ko diri ma, ayaw mo kabala ka kay okay ra ko. Di syempre, ako inahan bro, kuan rapod ko, kalma ra ko. Ulahing nakahinabi sa inahan ang anak ni adtong adlawng Lunes, pinaagi sa chat, nakurat na lamang kini. Dihang nasayran pinaagi sa social media nga patay na ang anak. Kahinumduman nga nakitang wa nay kinabuhi ang biktima. Nga gisulayan pa pagtago sa 62 anyos nga lalaking sospek sa tangkungan nga bahin sa Mambato, Sitio Agora. Nagpaabot na sabog hinabang ang Cagayan de Oro City LGU. Bisan pa man nga dili ni taga dinhi pero sa ngalan nga dinhi pod nahitabo ang mao nga krimen, angayan lang pod nga serbisyuan sa ato ang dakbayan. Samtang adlawng Miyerkules, nadakpan sa joint operation sa Police Station 3 Agora ug Initaw Municipal Police Station ang sospek nga si Sunny Boy Ratonil. Human nasuta sa kapulisan nga didto kuno nagtago ang sospek sa Initaw, Misamis Oriental, human ang krimen. Giangkon sab sa sospek ang krimen nga iyang nahimo. Ang yarang giingon sa tuwa is na daw sila ipanaglalis tungod sa kwarta. Then na-connect gihapon nato ni sa information gihapon nga gihatag sa mga concerned citizens nga naay panaglalis nga nahitabo sa ilang duha. Kasong murder ang posibleng atubangon sa sospek kinsa wala na muhatag pa og pahayag. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Nakasinati og pagbaha ang pipila ka mga barangay sa Maitom, Sarangani gumikan sa epekto sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Samtang usa ka landslide ang nahitabo sab sa lungsod sa Glan. Ani ang report? Sa school, sa Malalag guys, pilting kusuga sa baha mo na nahimo ng sapa diri. Sa video nga gi-upload ni Chacha sa social media, makita nga gilunupan na sa tubig baha ang first floor nga bahay ni ining usa ka school building sa barangay Malalag, Maitom, Sarangani human ang pagbunok sa ulan adlawng Miyerkules. Matud sa Office of the Civil Defense of Region 12, ang ubos nga bahin sa maong school building dili na ginagamit isip classroom gumikan kay baha unon gayud ang maong bahina. Palagi daw po talagang binabao, may presence talaga ng water. They are trying to identify interventions doon kasi nga po matagal na problema talaga daw yun ng Malalag National High School. Sa kadalanan nga atubangang bahin ra sa maong tunghaan, palisuray sab sa paglabang sa pipila ka mga sakyanan, gumikan gilunupan sab kini sa tubig baha. Gani, dunay mga motorista nga gituklod na ang ilang mga motor human mapalungan og makina gumikan sa kataas sa tubig baha. Samtang sa video upload ni Ajaya Raisa Quaterno sa Barangay Kalanig sa maong lungsod, makita sab nga gilunupan ang panimalay ni ini og tubig baha. Gani ang maong tubig baha gikalingawan na og langoy sa mga inatimang bibe. Matud sa OCD, base sa tala sa MDRRMO, miabot sa 9 ka mga barangay ang apektado sa baha. Hinuon, miubas ra kini paglabay sa pipila ka oras. Ginasuta pa sa MDRRMO ang kinatibuk ang ihap sa mga pamilya nga apektado sa pagbaha.
Samtang dunay landslide nga nahitabo sa kadalanan sa barangay Kapatan, Glan, Sarangani kadlawon sa susamang adlaw. Sumala sa MDRRMO, posibleng gumikan kini sa paghumok sa yuta nga epekto sa sagunson nga pag-ulan. Hinuon gilayong nagpahigayon ng road clearing operation ng MDRRMO Glan sa tabang sa personay sa DPWH 12 aron makaagi ang mga motorista. Sumala sa OCD-12, matud sa Pag-asa, epekto sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ ang nasinating pagdaot sa panahon sa probinsya. Ito po kasi yung effects no na-experience na continuous or moderate to heavy rainfall na dala po ng Intertropical Convergence Zones in Mindanao. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Nagpahigayon og lihok protesta ang pipila ka mga labor group atol sa pagsaulog sa 123rd Labor Day sa General Santos City. Samtang daghang trabaho lokal ug abroad ang gitanyag sa dole sa Labor Day Jobs Fair sa mong syudad ug sa Davao City. Ani ang detalye. Dala ang ilang mga placard, nagpahigayon og protesta kining pipila ka mga labor group atol sa pagsaulog sa 123rd Labor Day nga gihimo atubangan sa Central Public Market sa General Santos City kaganinang buntag. Prioridad ang agenda nga 200 pesos dagdag sahod isa batas na. Usa ang labor group nga Sentro Socsargen ang nagpadayag sa ilang panawagan ngadto sa national government sa dugang 200 pesos nga daily across the board wage increase sa mga mamumuo. Malaumon sila nga maaprobahan na kini sanglit dakong tabang na matud pa kini sa panginabuhian ilabi na sa mga nagtrabaho sa mga fishing industry. Hinoon, nagmalinawon ra ang maong protesta. Samtang kapin 7,000 ka mga trabaho local ug abroad ang gitanyag sa Department of Labor and Employment Region 12 atol sa Labor Day Job Fair nga gipahigayon sa usa ka mall sa General Santos City. Sayo milinya ang mga job seeker sama ni Casey Sino kinsa fresh graduate sa kursong Computer Science. Exciting po, na-pressure din ako. Nang hinaotsab nga makakita og trabaho abroad ang kanhi OFW nga si Clifford Villagara nga taga Barangay Apopong. XW ko, pero gusto ko mabalik. Panahon ko ron murag bigado. Tunid na ko mabalik utro. Sa Davao City, ubay-ubay sab ka job seekers ang milinya sa usa ka mall alang sa job fair. Silang tanan namasin nga makatrabaho alang sa pamilya. Sama ni Shuvi Kagbay nga usa sa mga hired on the spot. Para makatabang po sa akong family and sa akong self po. Anaa sa kapin 9,000 job vacancies ang gihanyag sa dole sa Davao Region. And I'm praying and hoping that the employers could also facilitate more numbers of employment in the hired on the spot. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Gatusan ka mga kabatan-unan ug mga hamtong ang nakapahimulo sa gihimong pagpabakuna sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City sa mga personay sa City Health Office. Kini pinasikad sa selebrasyon sa World Immunization Day. Ano ang report ni Cyril Chavez? Malampusong na bakunahan ang kapin gatos ka mga bata lakip hamtong atol sa gihimong libreng bakuna nga gipangunahan sa Cagayan de Oro City Health Office ug Department of Health. Kinisubay sa kasaulugan sa World Immunization Week nga natapos niadtong Abril 30 ning tuiga. Gipahigayon kini sa Barangay Lapasan kung asa pipila ang nakapahimulos. Thank you sa event nga nag-iimbita ko dere. Lakip sa mga bakuna nga gitanyag ang routine immunization vaccines, human papilloma virus alang sa mga edad 9 hangtod 14 anyos, pneumococcal vaccines para sa mga senior citizens, measles, rubella, tetanus, diphtheria para sa mga bata ug mabdus. Dugang sa CHO nga miagi sa saktong screening ang mga gibakunahan. So kung musulti man gud kag fully immunized child, kato bitaw naka-graduate sa basic routine immunization sa usa ka bata nga nag-contain og napulo ka vaccine. Gawa sa libreng bakuna, nakadawat sab og libreng bugas ang nabakunahan. Usa matud pa kini sa mga paagi aron maaghat ang katawhan nga magpabakuna, labi pa nga importante kini isip panagang sa mga sakit. Nalikamot kayo sa pinaagi sa atong City Health Team, no? Paaghat ang tanan ng mga mama na ang tanan mga bata pabakunahan. Labi na para sa measles, polio o pa. Kauban si Roland Cañas,
Cyril Chavez. 1 Mindanao. Ipatuman ang temporary traffic scheme sa Cagayan de Oro City Roads and Traffic Administration sulod sa usa ka bulan sa pipila ka dalan duol sa COMELEC 2nd District Office sa syudad kini alang sa umaabot nga eleksyon. Kung unsa nga mga dalan ang apektado atong sayron sa report ni Cyril Chavez. Gianunsyo karon sa Roads and Traffic Administration kun RTA sa Cagayan de Oro City LGU ang ipatumang temporary traffic scheme sa pipila ka dalan sa downtown area sulod sa usa ka bulan. Magpatuman og temporary full lane closure sa Burgos Street padulong sa Gomez ug Cruz Taal Streets. Temporary reverse flow of traffic sa Cruz Taal Street gikan sa Burgos hangtod Capistrano Street. Temporary no parking sa right side sa Cruz Taal Street gikan Burgos hangtod Capistrano Street ug temporary no entry sa Cruz Taal gikan Capistrano hangtod Burgos Street. Among traffic scheme magsugod April 30 hangtod May 30 ning tuiga. Kaning activities nato is purely election related to give way sa safety and security nato nga mga matters, at the same time to give way no para mas mapadali ang katong mga equipments nato kung gani na atay mga needed nga kailangan agian yang dapita. Sumala sa RTA, mobalik sa normal ang traffic scheme sa mga nasangpit nga dalan human ang Mayo 30. Mag-deploy sabo mga barikada, lakip na RTA personnel sa mga nasangpit nga dalan aron mapatuman ang traffic scheme ug dili makabalda sa mga lihukonon sa COMELEC 2nd District Office nga anaa duol sa lugar. As per executive order no kay na-issuehan naman ni siya. So tanan nga that's why gihanyo pod nato no nga sa tanan nga mga kaigsunan nato nga katong mo fail lugar og sunod no sa atong giset forth nga traffic scheme is subjected to traffic violation gyapon. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Gipaniguro sa Department of Education sa General Santos City nga hanay na ang tanan kalabot sa ilang pagpangandam alang sa umaabot nga national and local elections sa syudad. Ani report. Sa tala sa Department of Education sa General Santos City, anaa sa 1,370 ka mga volunteer teacher ang magsilbi isip electoral board karong umaabot nga national and local elections sa 55 ka polling centers sa 26 ka mga barangay sa Gensan. Dugang sab sa maong ihap ang 54 ka mga non-teaching personnel nga langkuban sa mga school heads ang mo-assist sa electoral process. Matud sa DepEd, ang maong mga magtutudlo miagi na sa competency training kalabot sa eleksyon. Gipaubos sab daw sila sa examination sa COMELEC. Apan ginatutukan sab sa DepEd ang ubang panginahanglanon sa mga tunghaan nga gamiton isip polling precinct karong eleksyon sama sa kakulangon sa light bulb ug uban pa. Andam sab ang buhatan sa pag-provide og emergency lights kung ugaling dunay power interruptions. As of now, mga issues and concerns lang natin ay yung mga provision ng mga extension wires sa schools kasi ang iba daw na mga machines ay baka hindi sa classroom o baka malayo doon sa outlet. Ang mga teachers po natin ay magdadala din po ng mga flashlights nila para masiguradong in case na magkaroon tayo ng interruption sa power ay tuloy-tuloy pa rin po ang botohan sa loob ng mga polling precincts. Nakatagdasab nga magmugna og election task force ang DepEd nga pangunahan sa superintendent ug ubang tag-as nga opisyales sa DepEd alang sa monitoring ug evaluation sa dagan sa electoral process. Ang trabaho po ng election task force ay to monitor the conduct of the election, of course, and evaluate, of course, ang conduct ng election. So kaya May 11 pa lang duty na po kami to ensure na yung ating mga polling precincts and polling centers are available, accessible, and very ready for the upcoming elections. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Ginagura na ang ikaunom nga Central 911 Satellite Station ubos sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office nga nahimutang sa Turil, Davao City. Si Argil Relator sa detalye. Mas paspas nga pagresponde panahon sa disasters ug medical nga emerhensiya.
Kini ang lauman nga mabati sa mga residente sa Turil District sa Davao City sa pag-operate sa Central 911 Turil Satellite Station. Kini na ang ikalima nga Central 911 Satellite Station gawa sa downtown Davao. Miyerkules sa hapon dihang gipahigayon ang blessing o inauguration sa maong pasilidad. Usa kini sa mga programa nga prioridad sa LGU nga tutukan ang disaster resilience, emergency response ug preparedness. Lakip sa serbisyo nga ihanyag ang emergency medical services, search and rescue ug uban pa. We are extending, we would like to extend our services directly to the community. Dapat ipaduol nato ang atong serbisyo sa atong mga katawhan. Because first is we are saving life, We are ensured a more streamlined delivery of emergency response services to the communities. Building a safer and more resilient Davao City in the years ahead. Sa pagtaas matud pa sa populasyon sa Davao City, taasab matud pa ang oras nga pagresponde gikan sa Sandawa Base padulong sa mga lagyong barangay. Target sa Central 911 nga makabot ang 6-minute response time. Katambayayong sa CDRMO ang BDRMC sa 25 ka mga barangay sa Turil District. Dili na kayo siya maglisod in terms of pag-access sa ato ang mga in times of emergencies. Adlawng Martes dihang gipahigayon sab ang groundbreaking ceremony alang sa pagsugod na og tukod sa Malagos Warehouse Building sa Baguio District. Gipondohan kini ubos sa Local Risk Reduction and Management Fund 2024. Usa kini ka state-of-the-art storage facility alang sa disaster relief supplies nga food and non-food essential items. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Isip kabahin sa pagpangandam para sa pinakahalapad nga coverage sa GMA Network karong eleksyon, gikasa ang U-Scoop Plus Bootcamp. Kapin gatos ka estudyante gikan sa managlahing universidad o kolehiyo, lakip ang mga may tambong sa online video conferencing ang misalmot. Mutabang sila sa Digital Action Center nga mahimong sentro sa digital operations sa GMA Integrated News. Sila sabang mag-monitor sa online content ug musiguro nga sakto ang makuhang impormasyon online. Dungan ini gitudloan sab sila sa GMA Integrated News social media team kung paunsa mangita og balita, mag-fact check ug paunsa kini mabalita sa katawhan. Mipaambit sab sa ilang kasinatian ang pipila ka GMA Integrated News reporter. Sumala ni Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso, dili sa iyon ang mahimong trabaho sa student volunteers kay kini alang sa kaugmaon sa nasod. I'll be honest with you guys, lalo na sa mga first-timers, hindi magiging madali ang ating magiging trabaho ngayong Mayo. It will be hours and hours of hard work, non-stop work as we aim, as we have always done so, to provide our fellow Filipinos the most trusted and most comprehensive coverage of the elections. After all, palagi natin itong naririnig din, ang kinabukasan ng ating bayan, ang kinabukasan nyo, ang nakataya dito. Og maugato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakumisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.